Hey guys, welcome back again to my channel. So for today's vlog, ituturo ko sa inyo kung paano tayo mag-file ng ating third quarter sa BIR. So I know delay na tong video na to and last time pa tayo nag-file nito. So sa mga hindi nakapag-file ng third quarter, so manood kayo kasi tuturuan ko kayo step by step. So yung importante lang, meron tayong EBIR forms. So visit nyo yung BIR website and mag-download kayo. So dito sa tax payer identification number, itatype lang natin yung number natin. So sa akin is 00. So this is for testing lang. So, for tutorial lang itong account. Pero dito, yung ilalagay nyo is yung account nyo. So, kapag nakapag-file na kayo before, automatic na lalabas yung mga details nyo. Like yung first name, yung mga address, zip code, and telephone number. So, dito, hahanapin natin yung pang third quarter natin na pag-file. So, hahanapin natin ngayon yung 1701 QV 2018. So, pag may nakita kayong new, ito yung i-click natin. So, ito yung mga previous filing natin. So, click nyo lang yung fill up. Okay. So, dito, meron tayong number 1 for the date of 2025 kasi nga, na-delay tayo. So, lagay natin dito 3rd and no for the amend. So, dito 0. Taxpayer identification, TIN number automatic. Number 6 is RDO code 002. And dito sa number 7, meron tayong taxpayer filer type. So, kung single or professional. So, sa mga online tutor, professional po yung pipiliin natin. So, next, dito naman makikita mo kung 8% IT rate or meron tayo dito na income from profession. So, since tutor tayo, dito tayo sa income from profession, 8% IT rate. Kapag business naman, dito tayo sa kabila. So, tingnan nyo lang and sundan yung nakalagay sa CUR nyo para hindi kayo magkamali and maiwasan natin na makapag-amend. So, ngayon, dito tayo sa number 9. So, ito yung automatic na, yung last name and yung first name natin. So, dito is yung address and number 11 is yung date of birth natin. So, dito maglalagay lang ako kunyari. So, yung month, 07, 24, okay, 19, okay, wait lang. Okay, teka lang. Dito kasi yung keyboard ko, 1998. So, dito, may email address tayo, automatic. So, dito sa citizenship is Filipino. Type lang natin. And dito is skip natin. So, claiming for foreign tax credits, no lang. So, proceed tayo dito. Okay, automatic na sa number 16 since naka 8% tayo. So, for background information on spouse, so if single ka and wala ka pang spouse, leave it blank lang and mag-proceed tayo sa next page. Okay, so dito sa next page, meron tayong team na dito and yung last name natin. So dito sa 36, so if ever graduated rate, so para lang to sa mga graduated IT rate. So dito tayo sa ibaba, sa 8% IT rate. So for example, nag-income tayo ng 80,000. So yan. So, number 48, kapag meron kang non-operating income, state mo dyan. So, for example, naka-income ka ng 5,000 aside sa pag-tutor mo, ilalagay mo dyan. Pero kapag wala naman, leave it blank. So, sa number 50, total taxable income previous quarter. So, yung sa mga previous quarter natin. So, magkano yung nagastos mo doon or wala. So, leave it blank mo lang siya. So, dito sa number 50, i-check natin. Okay, wait for a while.
Okay, magbibigay ako ng sample sa number 50 natin. So, for example, sa previous quarter 1, quarter 2, i-add natin sila. So, for quarter 1, nagka-income ka ng 50,000. Sa second quarter, nagka-income ka ng 60,000. So, the total is 110. So, 110 yung na-income natin. Okay. So, yan. So, dito sa cumulative taxable income, automatic lang siya. So, ang maganda dito kasi no need ka na mag-compute, automatic na sila na yung nagko-compute. So, dito is meron kang 190,000. So, baba lang tayo dito sa number 52. So, meron tayong deduction na 250,000 since naka-IT rate tayo. Okay, wait lang. 250,000. Okay. So, meron tayo ditong negative 60,000. So, meron tayo ditong taxable income lost to date. So, negative 60,000. So, ibig sabihin, ang tax due natin is 0. So, wala tayong babayaran. So, mag-proceed tayo dito sa number 55. So, meron tayo ditong prior years excess credits. So, dito, for example, meron kang 5,000 last year yung sobra sa tax mo. So, pwede natin siya ilagay. So, for number 56 naman, tax payments for the previous quarters. So, if ever nakapagbayad ka sa BIR from the previous quarters, ilalagay natin dito. So, dito tayo sa creditable tax withheld for the previous quarters. So, kapag nakapagbayad ka. Number 58, so kapag may 2307 ka for this quarter, ilalagay lang natin dito. So ito yung mga binabawas ng company natin sa atin. So kapag wala naman, leave it blank. And number 59, wala na din. Foreign tax credits number 60, leave it blank. And the rest. So baba tayo. So dito, surcharge, interest, compromise, total penalties. So, wala tayo doon. So, proceed tayo dito. So, dito sa page 1, makikita mo yung tax due natin is 0. Yung tax credits or payments is 5,000. So, we have here negative 5,000 overpayment. So, that's it. So, kapag complete na, next tayo, dito na page, so meron ditong validate. So, i-validate natin siya. Okay, so save natin. So, alam nyo ba, pwede din to i-print. So, kahit wala kang printer, pwede mo to siyang ma-save. So, kapag sure ka na sa sinubmit mo, so pwede natin siyang isubmit na as a final copy. So, ito. Okay, click natin okay. Okay, so kapag mahina yung internet nyo, ulit-ulitan nyo lang kasi minsan hindi siya nasasubmit. So kapag nakasubmit ka na nito, mag-email din sila for confirmation ng submission mo. Kapag may payment ka naman, pwede ka magbayad via GCash, Maya, or even other bank na pwede natin gamitin sa pagbayad ng ating mga BIR taxes. So, ito, usually mahina yung ating signal. So, kapag nag-submit successfully, may magpa-pop up. So, magsasend na daw sila ng email. Click OK and close. So, pwede na natin to siya mag-print and nakasubmit na tayo online. So, sa mga naghahanap ng copy ng sworn declaration, so meron tayong copy po. So, i-message nyo ako sa Facebook. So, nag-a-assist ako. So, meron lang tayong mga service fee for assistance and sa copy ng ating mga documents po. So, yun lang. Happy New Year sa lahat. And mag-upload ako ng annual filing for this year 2025 kasi January 15 yung ating deadline.
So sa mga bago lang, please subscribe and i-hit nyo na din notification bell para updated kayo sa mga vlog na gagawin ko. So thank you so much and goodbye!